Annika POV. Nasa veranda kami ngayon, at ako ito nakaupo sa isang silya. Habang tinatanaw mula rito si Elias at si Leo, na naghahabulan sa malawak na pavilion. 6 na taong gulang na ngayon si Leo, ang bilis ng panahon. Tuldok. Hinihimas ko ang malaking tiyan ko. Babies, huwag kayo masyadong malikot sa tummy ni mommy. Kausap ko sa aking tiyan, buntis ako ngayon at kambal na babae ang dinadala ko, kabuwanan ko na rin ngayon buwan, araw na lang ang hinihintay namin. Abala ako sa panunood sa mag-ama ko, nang lumapit sa akin si Ella. Ate, aalis muna kami. Palm ni Ella, bitbit ang kanyang anak na lalaki, na 3 taong gulang na si Danex. Saan ka na naman pupunta? Tanong ko kakarating lang nila dito, aalis na naman. Pupuntahan ko lang ang girang na iyon. Nag-text sa akin ang secretary niya, na may babae na naman daw itong kasama sa loob ng opisina niya, sa ganda kung ito plano pa yata ang babae. Lagot talaga sa akin ang lalaking yun, puputulan ko siya at lalo na ang babae niya. Ella, ano ka ba, relax nga at isa pa hindi pa gurang ang asawa mo. Saka ikaw na nga mismo nagsabi diba, sa ganda mong yan magagawa ka pa niya ipagpalad sa ibang babae. Isa na siyang ogag kapag nagkataon. Ani ko pang pangpalubag ng loob ng aking kapatid, dahil namumula na ang mukha nito sa inis. Berang naman talaga siya, 10 years ang tanda niya sa akin, ang lakas ng loob mang babae, puputulan ko talaga siya. Inis na turan nito. Alam mo Ella, mahal ka ni Finex, hindi niya gagawin sa'yo ang lokohin ka. Bakit kaya hindi mo siya pagkatiwalaan? Ani ko at pinag-ikutan siya ng mata. Pagkatiwalaan. My God, ilang beses ko ba nahuhuli siyang may lumilangki sa kanya na ibang babae? Pagmamagtol nito. Ella, gwapo ang asawa mo, habulin ng mga babae. Hindi na miwasan na may lumangkis sa kanya, ang importante ay hindi siya lumilangkis sa ibang babae. Alam ko mahal na mahal ka ni Finex Ella, kaya kaunting tiwala naman sa asawa mo. Wika ko. Huminga siya ng malalim, at naupo sa kaharap ko na silya. Baby, makipaglaro ka muna sa pinsan mo at kay Tito Elias. Saad nito sa kanyang anak. Tumakbo naman ang bata, kung saan naruroon sila Elias. Buti pa si Kuya Elias, parang ikaw lang ang nag-e-exist sa puso niya, ikaw lang din nakikita ng mga mata niya. Niwala nga itong pakialam sa mga babaeng naka-bal-under sa harapan niya, kahit gaano pa ito kagaganda. Kahit nga siguro maghubad ang babae sa harapan ni Kuya Elias, ay hindi niya ito papatusan. Nakangusong saad nito. Bakit si Finex, hindi ba ganoon din siya sayo? Mahal ka ni Finex Ella, nakikita ko iyon. Saad ko at sabay himas sa braso niya. Ilang minuto ang tinagal ng pagkekwentuhan namin ni Ella, nang lumapit sa amin si Elias at Leo. Kasama si Danex. Hi sweetie, bati sa akin ni Elias, at sabay dampi ng halik sa aking labi. Hello babies, lumabas na kayo, para hindi na mahirapan si mommy. Aniya at sabay himas sa malaking tiyan ko. Akap naman sa akin si Leo, at hinalikan ang tiyan ko, pawis na ito. Kinuha ko ang bimpong nakapatong sa round table, at pinunasan siya sa mukha at sa kanyang likod. Habang lumalaki si Leo, ay nagbabago ang kulay ng balat nito. Dati kasi ay maputi ang balat niya, na akala ko sa akin niya namana. Pero hindi, dahil parang kay Elias niya namana ang kulay ng balat niya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo, at pinunasan din ang basang pawis na mukha ni Elias. Bakit ba parang habang tumatagal, ay lalong nagiging gwapo ang isang ito? Thank you sweetie, saad ni Elias at muling hinalikan ako sa labi. Ay nako, ayan na naman kayong dalawa, lalanggi mo na naman ako nito. Natatawang saad ni Ella. Paupo na sana ulit ako, nang biglang sumakit ang tiyan ko. Aray, daing ko, agad naman ako dinaluhan ni Elias. Sweetie, masakit ba ang tiyan mo? Mangganganak ka na ba? Natatarantang saad nito. OMG, baka mangganganak ka na ate. Anas ni Ella at tumayo na rin. Malakas na daing ko, at hinawakan ang ibabang tiyan ko. Agad akong binuhat ni Elias. Ella, ikaw na muna ang bahala kay Leo. Turan ni Elias at naglakad ng mabilis, patungo sa malawak na garahe. Sinalubong naman agad kami ni Edward at Randy ang driver namin. Boss, may problema ba? Natatarantang tanong ni Edward. Mangganganak na si Annika, ihanda niyo ang sasakyan ko.
Utos niya kay Edward. Tumalilis naman ang kilos ni Edward. Nang dumating ang sasakyan, ay agad naman akong isinakay ni Elias sa backseat, at siya naman ang magmamaneho ng sasakyan. Nasa driver's seat na siya, pero rinig ko ang politalk na mura ni Elias. Bakit ba nanganginig ang kamay ko, hindi ko maipasok ang susi? Rinig ko na saad niya. Boss, ako na lang magmamaneho, doon ka na lamang sa tabi ni Ma'am Annika. Natataranta ho kayo eh. Sambit ni Edward, habang nakatungo sa labas ng bintana ng sasakyan. Fine. Pagkasabi niya noon ay nagmamadali siyang lumabas sa driver's seat, at mabilis pumasok sa backseat at tumabi sa akin. Sir Elias, ito na po ang mga gamit ni Ma'am Annika, at ng mga baby. Abot ni Mia sa dalawang malaking bag kay Elias. Thank you Mia. Pasalamat ni Elias. Alika at Elika. Pahabol ni Mia at kumaway sa amin. Fine, susundin namin yang pangalan na gusto mo. Sambit muli ni Elias. Mabilis na pinatakbo ni Edward ang sasakyan, palabas ng subdivision. Nasa kalsada na kami pero nag-traffic pa, lalo naman sumakit ang tiyan ko. Pakiramdam ko kahit anong oras, ay puputak na ang panubagan ko. Aray, ang sakit. Daing ko hindi ko mapigilan hindi mapangiwi sa sakit. Sana pala nag-helicopter na lang tayo. Napatingin ako kay Elias dahil sa sinabi niya. Kita ko sa mukha nito ang pagkairita. Joke ba yun, boss? Natatawang saad ni Edward. Huwag kang tumawa dyan, Edward, baka mapano ang mag-iina ko dahil sa traffic na ta. Bulyo niya kay Edward. Pasensya na boss, nagbibiro lang naman ako, Ma'am Annika, baka gusto niyo po ako na lang magpaanak sayo. Ani ni Edward, alam ko iniinis na naman nito si Elias. Pwede naman, pero dudukutin ko muna yang mga mata mo. Ano, ready ka? Seryosong saad ni Elias. Another joke, boss. Hagik-hak ni Edward sa unahan. Umusad ang traffic, at kahit papaano ay medyo bumilis ang takbo ng sasakyan. Agad naman kami nakarating sa hospital, kung saan nanganak si Samantha noon. Agad kami sinalubong ng mga nurse, karga pa rin ako ni Elias. Habang si Edward ang may dala ng mga gamit. Pagkarating namin sa room, kung saan ang delivery room, ay agad akong ipinasok roon ni Elias, at dahan-daang nilapag sa hospital bed. Sunod naman pumasok sa loob si Skyler, kasama ang dalawang nurse. Ihanda ang mga gamit. Seryosong utos nito sa dalawang nurse. Lumapit ito sa amin ni Elias, at ngumiti sa akin sabay tapik sa balikat ni Elias. Hindi mo kakayanin ang normal delivery, Annika, dahil dalawang bata ang nasa loob ng tiyan mo. Kailangan mo SCS, iwas komplikasyon na rin sa bata at sa kaligtasan mo. Wika ni Skyler. Tumango naman ako bilang sagot, ayos na ito para hindi magkaroon ng komplikasyon ang mga anak ko, at alam ko rin na hindi ko kakayanin iiri silang sabay. Nag-umpisa silang lagyan ako ng dextrose, at tinurukan ng anestesiya. Ilang minuto ang lumipas, ay pangpatulog naman ang itinurok nila sa akin. Teka lang, hindi mo naman siguro sisilipan ang asawa ko. Taas kilay na saad ni Elias kay Skyler. Malakas na tawa ang pinakawalan ni Skyler. Possessive husband, iiling-iling na sabi ni Skyler. Nanatili lang ako nakahiga sa bed, habang hawak ni Elias ang kamay ko. Nararamdaman ko na rin ang epekto, ng pangpatulog na tinurok nila sa akin. Kinakausap ako ni Elias, hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya, dahil nilalamon na ako ng antok. Bumibigat na ang talukap ng aking mata, at unti-unting kusang pumikit ito. Elias POV. Hindi ako mapakali, at palakad-lakad lang dito sa labas ng delivery room. I'm so very excited na makita ang dalawang anghel sa buhay ko. Boss, ninong ako ha, Edward said. At bakit naman kita kukunin na ninong, anong maibibigay mo sa mga anak ko? Birong wika ko. Si Edward ay parang nakakatandang kapatid ko na ito, matanda lang ito sa akin ng 2 taon. Para sa akin ay kaibigan at kapatid na ang turing ko sa kanya, bukod kasi napakabait nito, ay tapat ito sa akin, at mapagkakatiwalaan pa. Ang maibibigay ko ay kaligtasan, ninong na nga, bodyguard, driver, at second tatay pa. O di ba boss, full package na ako? Saad nito. Fine, ninong ka na, saad ko at ngumisi sa kanya. Yes, thank you boss. 3 oras ang nakakalipas, ay lumabas na si Skyler,
Tinanggal nito ang suot na face mask. Inakapare ang lakas din ng similya mo, akalain mo yun may pasobra. Kumunat ang noo ko sa tinura ni Skyler. What do you mean? Ang tanong ko. Hindi lang 2 ang anak mo kundi 3. Congrats dude, you have a 3 little princess. Masayang saad nito. Hindi ako makakilos sa kinatatayuan ko, dahil sa aking nalaman. Triplets ang anak ko pero paano nangyari? Paano nangyari sa ultrasound ay 2 lang ang nakita. Saad ko. Ganon talaga dude, hindi talaga minsan tumatama ang ultrasound. Wika ni Skyler, at sabay tapik sa balikat ko. Congrats dude, ninong ako ha. Ani nito at umalis sa harapan ko. Wow! Kusang lumabas sa akin bibig, nang ilabas ng 3 nurse ang mga baby mula sa delivery room, kasunod si Annika, tulog pa rin ito hanggang ngayon. Nasa kwarto kami ngayon, kung saan si Annika dinala. Naririto na rin si Mommy at Daddy kasama si Papa, ang ama ni Annika. Si Mommy ay Karga ang isang anak ko. Kay Daddy naman ang isa, at kay Papa David naman ang pangatlo. Hello little princess, ang ganda-ganda nyo, mana kayo sa mommy nyo. Saad ni Mommy habang tuwang-tuwang isinasayaw-sayaw ang supling. Son, akalain mo ikaw pa lang sa angkan natin ang nagkaanak na triplets. Nasa lahi ng Falcon ang magkaroon na anak ng kambal, pero ikaw triplets. Manghang sabi ni Daddy. Totoo naman ang sinabi niya, lahat kasi ng kapatid ni Papa ay lahat nagkaroon ng kambal na anak. Pero ako ay kakaiba dahil triplets, hindi ko pa nga alam kung ano ipapangalan sa isang anak namin. Siguro ay hihintayin ko na lang magising si Annika, para siya ang magbigay ng pangalan sa anak namin. 3 oras din ang tinulag ni Annika, pero ngayon gising na siya. At labis ang kagalakan ang nararamdaman niya ngayon, dahil nga triplets ang anak namin. Sweetie, anong ipapangalan mo sa isang anak natin? Tanong ko sa kanya. Hindi pa natatapos ang sasabihin ni Annika, nang lumapit sa amin si Mommy. Tingnan mo iho, she has a birthmark. Wika ni Mommy, at pinakita niya ang bandang gilid ng leeg ng isang anak namin. May red birthmark nga ito sa bandang gilid ng kanyang leeg. Nakita ko naman tiningnan ni Annika ang gilid ng leeg ng isa pa naming anak. She have 2. Bulalas ni Annika. Kaya sinilip ko ang tinutukoy niya, black birthmark nga ang naroon sa kaliwang leeg ng anak ko. Agad ko naman tiningnan ang leeg ng isa pa naming anak, Karga ko ito. Sinilip ko ang gilid ng leeg niya magkabila, pero wala akong nakitang birthmark sa leeg niya. Bakit wala siyang birthmark? Ang tanong ko sa aking isipan. Baka nasa batok boss. Tumingin ako kay Edward, may bitbit itong 3 pirasong paper bag. Pinabuhat ko kay Daddy ang anak ko, at umuklo para silipin sa kanyang batok kung meron ba siyang birthmark. Napangiti ako dahil meron din siya, pero kakaiba ang kulay nito, parang kulay ube ang birthmark niya. Alika ang ipapangalan ko sa anak natin, na may kulay pulang birthmark. At dito naman kay baby na may kulay itim na birthmark ay Elika. Treshella naman kay baby na mayroong kulay ubeng balat. Nakangiting wika ni Annika. Lumapit ako sa kanya, at pinatakan siya ng isang masuyong halik sa labi. Thank you sweetie for giving this to me. Ang saya-saya ko dahil may 3 prinsesa at isang prinsipe na ako. At syempre dahil nandito ang reyna ng buhay ko, ikaw ang bumuo sa akin. Mahal na mahal kita. Bulong ko sa tainga niya. I love you most sweetie. Nakangiting sagot niya. Annika POV. 1 linggo ang tinagal ko sa hospital, pero ngayon ay nakauwi na kami sa mansion, na pag-aari talaga namin ni Elias. Si Ella naman ay doon nakatira sa mansion ni Papa, ayaw niya iwan ito dahil mag-isa na lang si Papa, at mas mabuting naroon siya, para mabantayan niya ang kalagayan ni Papa. Hirap na hirap ako kumilos dahil sa tahi sa aking tiyan. Sweetie, wag ka muna masyado magkikilos dyan sa kama. Baka bamuka ang tahi mo sa tiyan. Nag-aalalang boses ni Elias, habang Karga ang isa naming anak na si Tres. Tres ang binigay kong palayaw sa anak naming si Treshella. 12:00 na ng hating gabi at medyo nag-aaburido si Tres, buti na lang ay tulog na tulog ang 2 pang kapatid nito. Sweetie, ako naman akin na siya. Magpahinga ka na. Saad ko kay Elias. No, ako na kaya ko na ito, magpahinga ka na lang dyan sweetie. Kailangan mo na gumaling ka agad. Miss na kita sweetie.
Agad nag-init ang magkabilang pisngi ko sa tinuran niya, at paraan ng pagtitig niya sa akin. Bakit iba yung dating sa akin nung sinabi niya, ang katagang miss na kita? Oh, bakit mukhang sinilihan niyang pisngi mo? Tanong niya pero may ngisi sa labi. Wala. Ani ko at sabay yuko, at nagtakip ng dalawang palad sa aking mukha. Happy wedding anniversary. Sabay-sabay naming bati kay Dom at Leia. Wedding anniversary kasi nila ngayon, at dumalo kami sa party na ginanap dito sa mansion ng Saavedra. Ate Annika, tawag sa akin ni Leia. Naglakad ito papalapit sa akin, at nang makalapit ay mahigpit akong niyakap. Buti naman at nagpunta kayo ni Kuya Elias, akala ko kasi ay galit pa rin siya sa akin. Malungkot na wika nito. Leia, mahal na mahal ka ng kuya mo. Ano man ang naging tampuhan niyo noon, ay wala na yun sa kanya, nakalimutan niya na yun. Nakangiting sabi nito. Pero kasi hindi niya tanggap si Dom, alam mo naman malaki ang galit ni kuya kay Dom. At isa pa alam ko naman na pinagseselosan pa rin ni kuya si Dom. Ano ka ba Leia, matagal na panahon na iyon, nakaraan na lang at nakalipas. Masaya ang kuya mo na nakikita kang masaya sa piling ni Dom, at nakikita namin na mahal ka niya. Sapat na yun para maging masaya siya para sa'yo. Ang importante lang naman sa kuya mo, ang makita kang masaya sa piling ng taong mahal mo. Salamat Ate Annika, saad nito at muling yamakap sa akin. Walang anuman Leia, masaya ako para sa'yo, sa inyo ni Dom. Elias POV. Mula sa kinauupuan ko, tanaw ko si Annika nakikipagkwentuhan kay Leia, Ella, at Eve. Kasama ko naman ngayon si Cole, Ed, Tyron, Styles at si Dom pati ang asawa ni Ella na si Finax. Nakaupo lang kami sa silya. Habang tanaw ang kanya-kanya naming mga asawa. Si Dom naman ay tahimik lang sa isang silya habang nakatitig kay Leia. Grabe bro, wala pa rin talagang kupas ang ganda at kaseksihan ni Annika, tao pa ba yang asawa mo? Turan ni Cole at matamang nakatitig kay Annika. Pinagnanasahan mo ba ang asawa ko, dudukutan ko yang mga mata mo. Ani ko at sabay bato sa kanya ng napkin tissue. Hanggang ngayon ay wala pa ring asawa itong kumag na ito pati si Tyron, wala siguro planong lamagay sa tahimik ang mga makong na ito. Ito naman nagsasabi lang ako ng totoo pare, at isa pa tingnan mo si Eve at si Ella, ganoon din si Leia, ang hot pa rin nila kahit may mga anak na. Dagdag pa nito, huling-huli ko ang matalim na tingin nila Styles, Finax at Dom kay Cole. Pwede ba huwag mong pinagnanasahan ang mga asawa namin, kung ayaw mong umuwi ng durog yang mukha mo saad ni Styles at masama niya ito tinitigan. Kayo naman masyadong mga seryoso, pinupuri ko lang ang mga asawa nyo. Maktol nito. Naglakad papalapit sa amin ang totiong babae, ang mata ko ay nanatili lang kay Annika. Totoo ang sinabi ni Cole, parang walang nagbago sa katawan ni Annika, kahit 3 bata ang pinagbuntis nito sa kanyang tiyan. Hindi man lang siya tumaba o nagbago ang halma ng katawan niya. Balingkinitan pa rin siya, at mas lalo pa nga yata siya naging sexy sa paningin ko. Wala pa rin talagang babae ang makakapalit kay Annika dito sa puso ko. Hi guys! Masayang bati ni Ella sa amin. Umupo sa katabing silya ko si Annika, at sinukbit ang braso nito sa aking bisig. Sweetie, uwi na tayo mamaya. I'm sure hinahanap na tayo ni Leo at ng 3 chikiting. Saad niya at hinilig ang ulo niya sa aking balikat. Sure my queen. Sambit ko, pinatong ko ang palad ko sa kanyang hita, at marahang pinisil ito. Napapitlag naman ito, siguro ay nabigla sa aking ginawa. Sweetie, saway niya sa akin. What? Natatawang turan ko, na mamula rin ang magkabilaang niyang pisngi. Ang pilyo mo, mahinang sabi niya. Annika POV. Hindi pa natatapos ang party, ay nagpaalam na kaming mauunang umuwi ni Elias. Masaya ako dahil nagkausap na ang magkapatid kanina. Bago kami umalis sa party, akala ko kasi ay hindi kakausapin ni Elias si Leia. Pagkarating namin sa bahay, ay sinalubong kami ni Leo ng yakap at halik. Ipinakita pa nito ang 3 stars na nakuha niya kanina sa school. Nakakatuwa dahil masipag ito mag-aral, 7 years old na siya ngayon, habang lumalaki si Leo ay nagiging kogali si Elias, minsan ay napakasuplado. Laging pinagtitry pa ng bagong yaya niya, hindi rin nakaligtas ang 3 yaya ng triplets,
Umalis na kasi si Mia, dahil nabuntis ito ng Amerikano niyang naging boyfriend, pero hindi siya pinanagutan ng lalaking iyon. Ayaw sana namin siya paalisan ni Elias, dahil napamahal na si Leo sa kanya. Ang sabi nga namin ay kami ang gagasto sa pagbubuntis niya, pero ayaw niya. Pero pinangako niya naman na babalik siya sa amin, sa oras na manganak siya, at handa naman namin siyang tanggapin muli. Ang triplets naman ay nakatulog na sa kanilang kwarto. Oo nga pala, magdadalawang taon na ang triplets sa susunod na linggo. Siguradong ingrandi na naman ang party ng tatlo. Lalo na nariyan ang mga lolo at lola. Pagkapasok namin ni Elias sa kwarto, ay agad ako nagtungo sa isa pang pinto ng kwarto, kung saan natutulog ang triplets. Adjoining room kasi ang kwarto namin ni Elias, pinagawa namin ito para sa triplets talaga. Isa-isa kong hinalikan sa noo ang magkakapatid, bago muling iwan. Hinayaan ko lang bukas ang pinto, para kung umiyak at magising ang isa sa kanila, ay mabilis ko malalaman. Pagbalik ko sa kwarto, ay bitbit ni Elias ang dalawang puting towel. Wala na rin itong suot na pang-itaas, tanging pants na lang ang suot nito. Let's go sweetie, sabay na tayong maligo. Saad nito at naglalaro sa labi nito ang pilyong ngiti. Ayaw ko nga mag-isa ka. Mataray na wika ko, at nag-umpisang magtanggal ng dress sa aking katawan. Why my sweetie, ayaw mo bang makasabay sa pagligo ang gwapo mong asawa? Saad nito ay yamakap sa aking baywang. Pwede ba Elias, ilugar mo ang pagiging pilyo mo, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo kanina. Iritang sabi ko, sorry na sweetie, halika at palalamigin natin yung ulo mo. Bigla niya akong binuhat patungo sa CR, nagpumiglas ako pero hindi umubra. Huwag ka nang pumalag sweetie, hindi ka makawala sa akin ngayon, ilang araw mo akong iniiwasan. Natitigang na ako, hindi ka ba naawa sa akin? Wika nito at hinanger ang towel na dala niya. Nilock niya ang pinto ng CR, at dahan-daang humakbang papalapit sa akin. Umatras ako para makaiwas sa kanya, pero tumama na ang likod ko sa marmol wall ng CR. Nang makalapit siya sa akin, ay agad niya ako hinapit sa aking baywang papalapit sa kanya, napasinghap naman ako. Binuksan niya naman ang shower. Kaya lumagasgas ang malamig na tubig mula sa shower. Tumama ito sa aming balat, kaya napapitlag ako sa sobrang lamig ng tubig. I love you, Annika. Kahit ulit-ulitin ko ang salitang I love you, ay hindi ako magsasawang sabihin sa'yo ang salitang iyon. Alam mo ba kung bakit? Dahil wala nang babae pa ang maaring pumasok sa puso ko, kundi ikaw lamang. Malamyos na sabi nito, gamit ang isang palad niya ay hinaplos niya ang aking pisngi. Nanatili lang akong nakatingala sa gwapo nitong mukha, kahit patuloy ang pagpagsak ng tubig sa aking mukha, ay hindi ko ito alintana. Mahal na mahal kita Annika. Kumulubot man ang balat nating dalawa, patuloy pa rin kitang mamahalin. Hindi ako magsasawang alagaan at mahalin ka, hanggang sa pagtanda natin ay magkasama pa rin tayo. Hindi maiwasan tumulo ang luha ko, habang nakikinig sa mga sinasabi niya. I love you more and most my sweetie. Saad ko. Tumungo ito at agad niya akong hinalikan sa labi, tumingkayad ako at pinulupot sa kanyang leeg ang dalawang braso ko. Binuhat niya ako para magpantay kaming dalawa, kaya pinulupot ko na lang ang dalawang binti ko sa kanyang baywang, at nagpatangay sa mapusok, mainit at nakakaadik nitong mga halik. Ngayong araw ang birthday ng triplets, dito lang sa mansion ginanap ang selebrasyon. Sa malawak na pavilion ay naghahabolan ang mga bata. Ang mga kaibigan at kamag-anak na malapit kay Elias, yun ang mga bisita namin, kasama ang mga anak nila. Nandito din ang mga matatalik na kaibigan ni Elias. Ang triplets naman ay abala sa panunood ng mga clown, at ng mga magmamagic sa harapan nila, tuwang-tuwa ang mga ito, dahil nagpapalakpak pa. Nakaupo ako sa silya, nang patakbong lumapit sa akin si Leo, umiiyak ito. What happened baby? Nag-aalalang tanong ko. Si Rain po, he punched me. Sumbong ng bata habang tinuturo ang gilid ng mata nito, namumula rin ito. What's wrong son? Matigas na turan ni Elias. Look daddy, si Rain po, he punched me. Sumbong ng kawawang bata sa kanyang ama. Ang tinutukoy ni Leo, ay si Rain, ang panganay na anak ni Styles. Arko agad ang kilay ni Elias. Sweetie, away bata lang yan, huwag ka masyadong OA.
Anang ko pero parang wala itong narinig. Lumingon-lingon ito. Where is he? Inis na turan ni Elias. Hey! Away bata lang yan, papatulan mo talaga. Wika ko, hindi na kasi may pinta ang mukha ni Elias. Napaka-overprotective kasi nito sa anak, ayaw nitong may nanakit na ibang tao kay Leo. Saktong lumapit si Styles. Akay-akay ang dalawang anak nito, si Rain at si Sunrise naman ay humihikbi. Hey man, look sinuntok ng anak mo ang anak ko. Anas ni Elias sa kaibigan, na itirek ko na lang ang mata ko, dahil sa inaasal ni Elias. Oh come on dude, tingnan mo din ang ginawa ng pilyo mong anak kay Sunrise. Ginupit lang naman niya ang buhok ng anak kong babae, kaya siya sinuntok ni Rain, dahil loko-loko yang anak mo. Iritang saad ni Styles. What did you just say? Inis na singhal ni Elias. Saktong dumaan si Ella sa gawin namin, kaya lumapit ito at pumagitna kay Styles at Elias. Hey! Pwede ba away bata lang yan, huwag na kayo makisali, matatanda na kayo may mga ano na kayo. Ano mga isip bata lang? Tirada ni Ella sa dalawang lalaki. Nawala naman ang pagkakakunat ng noo ng dalawang magkaibigan. Mariin ako napapikit sa mga sinabi ni Ella, wala talagang preno ang bibig ng isang ito. Umalis na si Ella at naglakad pabalik, kung nasaan ang mag-ama niya. Tumayo ako sa pagkakaupo, at hinawakan ang braso ni Leo. Anak mag-sorry ka kay Sunrise, mali yung ginawa mo. Ani ko sa aking anak na lalaki. Yumuko ito at kitang-kita ko ang pag-ismad ng mapupulang labi nito. Lihim akong napangiti, dahil kuhang-kuha niya talaga ang ugali ng daddy niya. I'm sorry Sunrise. Walang ganang saad nito. Ikaw din Rain mag-sorry ka kay Leo, mana ka talaga sa daddy mong bayulente. Sabay kaming tatlo napatingin kay Eve, nakataas ang isang kilay nito, habang nakatitig kay Styles. At bakit pati ako nadamay? Nagtatakang saad ni Styles at sabay turo sa kanyang sarili. Bakit saan ba magmamana ang anak mo, kung hindi sa iyo hindi ba? Ngumuso na lang si Styles sa tinura ng asawa, tiklop talaga ito si Styles pagdating kay Eve. Nagsorry naman si Rain kay Leo. At ilang minuto lang ay naglalaro na muli sila. Ganoon lang talaga ang mga bata, mag-aaway pero magbabati rin sa huli. Parang pag-ibig na saktan ka man sa una, ay naging masaya ka naman sa huli. Umiyak ka man noon, pero masaya ka naman ngayon. Kung nadurog ang puso mo noon, siguradong buong-buo naman ito ngayon, dahil sa pagmamahal ng taong mahal mo. Kailangan mo talaga minsan magsugal sa pag-ibig. Upang malaman mo kung panalo ka ba sa huli. At ako masaya ako ngayon kahit nasaktan ako noon. Worth it naman yung iniyak ko noon, dahil kasama ko ngayon ang lalaking iniyakan ko noon. At masasabi kong talagang para kami sa isa't isa, dahil nagkahiwalay man kami. Pero pinagtagpo naman kami ng tamang panahon. Diyos pa rin ang gumawa ng paraan, para magkasama kaming dalawa. I love you sweetie. Bulong niya sa aking tainga habang hawak ang aking kamay. I love you more. And most. Sagot ko.